Masakit ang ulo ko nang magising ako kinaumagahan. Hindi ko alam kung anong oras ako nakauwi dahil halos lupaypay na ako nang iuwi ng mga bodyguard ko. Kung hindi pa ako inawat ni Devin at Lairi sa pag-inom, alam kong hindi ako titigil hanggang hindi ako natutumba. Umikot ang paningin ko ng tangkain kong bumangon. Halos matumba ako dahil sa bigla kong pagbangon para sana gumamit ng banyo. Nagtatakbo ako sa banyo kahit nahihilo ako nang makaramdam ako na nasusuka ang aking bibig. Lahat halos ng kinain ko kagabi at ininom ay inilabas ko sa sink habang nagmumura ako ng paulit-ulit. Halos manghina na ako nang matapos akong magsuka. Pagapang na nang lumabas ako ng banyo. Hindi ko alam kung paano ako nakaakyat sa aking kama at muling itinulog ang masama kong pakiramdam. Hindi na ako inom kapag ganitong halos mamatay na ako sa kasusuka. Hindi na talaga dahil ayoko nang maglasing ng bongga. Ilang oras na rin ang itinulog kong muli nang makarinig ako ng pagtawag sa labas ng kwarto ko. Hindi ko pinansin ang tumatawag dahil masyado pa akong hinihila ng antok para tanungin kung bakit ako tinatawag. Akala ko umalis na ang tao mula sa labas ng kwarto, ngunit bumukas ang pintuan at nakita ko na si Alessandria pala ito. Natuwa ako na makita siya, ngunit nalungkot ako bigla nang sumagi sa isipan ko na ilang linggo na lang ay ikakasal na sila ng ama ko. Alessa Lee. Nanghihinang bigkas ko sa pangalan niya habang mapungay ang aking mga mata na nakatingin sa marahan niyang paglapit. Antok na antok pa ako at hinang-hina rin dahil sa dami ng isinuka ko sa banyo kanina. Gusto ko mang tumayo at salubungin siya ng yakap ay hindi ko naman magawa dahil mabigat ang aking pakiramdam. Pagkakataon ko na sana ito na muli siyang mahawakan pero wala akong lakas para tumayo. Biblu, gising ka na pala, bakit hindi ka sumasagot? Anya sa akin nang makalapit na siya. Salubong ang kanyang kilay at habang naglalakbay ang kanyang mga mata sa aking mukha. Hindi naman ako makapagsalita dahil pati ang boses ko ay hindi ko matagpuan. Nagasgas ata ang lalamunan ko dahil sa walang tigil kong pagsusuka kanina. Pasensya na kung pumasok na ako rito sa kwarto mo, Hindi ka kasi sumasagot at kanina pa ako sa labas. Pinapatawag ka kasi ng daddy mo sa study room niya at may importante raw kayong pag-uusapan, ani ni Alessandria sa medyo nahihiya ng tono. Inalis na niya ang tingin sa akin habang hindi alam kung saan siya titingin. Siguro nag-aalangan siya na makita akong boxer lang ang suot habang nakatihaya na nakahiga sa kama. Lantad ang abs ko at syempre nakapagpatayo na agad ng tent ang alaga ko sa loob ng boxers ko. Normal lang kasi ito sa umaga. Talagang tatayuan kaming lalaki lalo na kapag nakadama kami ng ginaw. Nakatodo pa naman ang aircon dito sa kwarto ko at dahil sa kalasingan ko ay hindi ko na ito nagawang i-off kaya sobrang lamig na. Okay lang, babe. Pakisabi kay daddy mamaya na kami mag-usap, masama ang pakiramdam ko at gusto ko pang matulog. Pinilit kong ngumiti sa kanya ngunit niwiyaya ang kinalabasan dahil sumirit ang sakit sa ulo ko. Punyetang alak yon. Ang sama ng tama sa akin. I heard Alessa sigh. Siguro dahil sa pagtawag ko sa kanya ng babe, kaya ganito ang reaksyon niya. Hindi na lang niya ako hayaan sa gusto ko. Dito ako masaya, wala naman sigurong masama kung tawagin ko siyang babe kapag kaming dalawa lang ang magkausap. Hinila ko ang kumot at tinakpan ang katawan ko. Gusto ko mang samantalahin ang pagkakataon na makausap pa si Alessandria, hindi ko naman kaya dahil masama talaga ang tama ng alak sa akin. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito kasamang hangover iyong halos biyakin na nito ang ulo ko sa sakit. Sage, Blue. Lalabas na ako para masabi sa daddy mo ang sinabi mo. Hindi ako umimik. Kinuha ko lang ang unan na nasa kabila ko at ipinantakip sa mukha ko. Pero hindi maibsan ang sakit kaya napasigaw ako. Arg! I screamed in so much pain. Ilang beses kong minura ang alak sa isip ko at pinangako sa sarili ko na hindi na ako iinom. Aayos ka lang, Blue, natataranta na ani ni Alessandria na narito pa pala sa kwarto ko at hindi pa nakakalabas. Naramdaman kong sumampa siya sa kama ko at mabilis na inalis ang unan ko sa mukha ko at tiningnan kung napaano ako. May sakit ka ba? May masakit ba sayo? Sinalat niya ang ulo ko at leg. Hindi naman ako makasagot dahil masakit talaga ang ulo ko. Idagdag pa na natutuwa ako ng sobra dahil concerned siya sa kalagayan ko. Sana alagaan naman niya ako kahit sandali lang. Hindi naman siguro magagalit si daddy kung alagaan ako saglit ng soon-to-be stepmother ko. Blue, ayos ka lang ba? Tinapik ni Alessandria ang mukha ko, ngunit isang iling lang sinagot ko sa kanya.
Hindi ako nagdadrama or what, timing na masama ang pakiramdam ko. Nagagalak naman ako dahil kusa siyang lumapit at hindi nangingilag sa akin. Parang gusto ko na lang maglasing ulit at magkaroon ng hangover kung ganitong siya na ang kusa na naglalapit ng kanyang sarili sa akin. Masakit ang ulo ko Inilapit ni Alessandria ang mukha niya sa akin at inamoy siguro ako para kumpirmahin kung bakit masakit ang ulo ko. Lasing ka naman pala May hangover ka siguro kaya sumasakit yang ulo mo ng matindi, anya na nakasimangot. Binitiwan niya ako at lumayo sa akin. Nadismaya naman ako dahil gusto kong hawakan pa niya ako. Naglasing ako dahil sa iyo ikakasal na kay Daddy at mawawalan na talaga ako ng pag-asa na mapasa akin kay. Malungkot kong saad habang nakatitig sa maamo at maganda niyang mukha. I saw her frowning. Bumuntong hininga siya at saka malungkot na tumingin sa akin. Biblu, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na kalimutan mo na kung anuman ang nadarama mo para sa akin. Ibaling mo na to sa iba dahil hindi ako ang babae na para sa'yo. Mahal ko ang daddy mo, ilang beses ko na tong sinabi sa'yo. Paulit-ulit na lang tayo at sana tigilan mo na ako. Marahas akong bumuntong hininga dahil sa aking narinig. Pinilit ko na umupo para makausap ko siya ng maayos. Mahal na mahal kita, Alessa. Hindi ako makapag-isip ng tama, halos nababaliw na ako kakaisip dahil sa nalalapit ninyong kasal ni daddy. Kapag ikinasal ka na sa kanya, mawawala na talaga ako ng pag-asa na mapasa akin kay. Dahil hindi ako magiging iyo kahit kailan. Kaya nga ang pakiusap ko sa iyo, kalimutan mo na kung anuman ang nadarama mo sa akin. Ibaling mo na to sa iba para mabilis kang mag-move on. Umiling ako, sinubukan ko siyang hawakan pero mabilis siyang nakalayo sa akin na tila takot na mahawakan ko. Masisi ko ba siya? Ilang beses ko na siyang nahalikan at malamang natatakot siya na mahawakan ko dahil narito siya sa loob ng kwarto ko at pwede kong gawin sa kanya ang gusto ko. I can't, babe, bakit ba ipinamimigay mo ako sa iba? Buong hinanakit na sumbat ko sa kanya. Ikaw ang gusto ko, ikaw ang mahal ko. Please, Alessa, pumayag ka na sa gusto ko, sa akin ka na magpakasal at iwan mo na ang daddy ko. Matigas na umiling si Alessandria. Hindi pwede, Blue. Mahal ko ang daddy mo at sa kanya lang ako magpapakasal. Nainis naman ako sa aking narinig. Sige, magpakasal ka sa kanya. Pero sana pumayag kang maging kabit ako. Makikihati ako sa pagmamahal mo kahit maging kabit mo lang ako. Napanganga si Alessandria sa sinabi ko. Hindi siya makapaniwala na ito pa rin ang maririnig niya sa akin kahit ilang beses na akong nakarinig ng rejection sa kanya. Blue, huwag mong ibaba ang sarili mo dahil sa pagmamahal na nadarama mo para sa akin. You deserve better than that. Hindi rin ako papayag sa gusto mo dahil ayokong magkasala kay Azrael. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo at paulit-ulit kong sasabihin na ayaw ko. Sige, maiwan na kita. Matulog ka na riyan at magpapahatid na lang ako ng soap at gamot mo para mawala ang hangover mo. Alessandria, please stay, mag-usap muna tayo. Ayaw ko, Blue. Hindi ka rin naman makikinig sa mga sinasabi ko. Sana, pakinggan mo ang mga sinabi ko sa'yo. Last na to, kapag hindi mo pa talaga ako tinigilan, sasabihin ko na kay Azrael ang mga ginagawa mo sa akin. Bahala na kung magkasira kayong mag-ama basta huwag lang kaming masira bilang mag-asawa. Hindi ako nakahuma sa sinabi niya. Nanghihinang sumandal ako sa headboard ng aking kama habang pinapanood ang paglabas niya sa kwarto ko. Ang sakit-sakit naman. Bakit ba hindi niya ako magustuhan kahit anong pilit ko na ilapit ang sarili ko sa kanya? Wagas na pag-ibig ba ang nadarama niya kay daddy para ayawan niya ako ng ganito? Kung una ba kaming nagkakilala, magkakagusto ba siya sa akin? Mamahalin ba niya ako tulad ng pagmamahal na binibigay niya sa ama ko? Pak? I don't know. Banas na humiga akong muli at pinilit na matulog para mawala ang hangover ko. Pero hindi ko magawa dahil paulit-ulit na nag-echo sa isip ko ang masasakit na salitang binitiwan ni Alessandria sa akin. Sige, yan pala ang gusto mo. Gusto mo talagang maging marahas ako sa'yo. Tingnan natin kung hindi ka bibigay sa gagawin ko sa'yo, Alessandria. Just wait and see, magiging akin ka kahit gumamit pa ako ng dahas. Gagawin ko na ang last option ko. May binabalak na ako at sana magtagumpay ako. Patawarin ako ni Daddy sa gagawin ko sa asawa niya pero itutuloy ko pa rin ang gusto ko. Malungkot na nakamasid ako kina Daddy at Alessandria na nakatayo sa harap ng judge na magkakasal sa kanila. Narito kami sa beach house ko at dito nila napili ang venue para ikasal.
Sa dalampasigan ang venue kung saan nagtayo sila ng magarbong pagdadausan ng kasal. Puro nakasuot ng puti at itim ang mga bisita. Hindi naman ganoon karami ang bisita dahil nabilang ko lang na 10 ang mga ito. Halos hindi ko nga kilala ang mga bisita dahil ni isang kamag-anak namin ay walang inimbitahan si Daddy. Nagtataka man ay hindi na ako nag-usisa, marahil umiiwas lang siyang maging usap-usapan lalo na at batang-bata ang kanyang pakakasalan. Siguro gusto ni Daddy na maging solemn ang kasal nila ni Alessandria, kaya hindi siya nag-imbita ng mga kamag-anak namin na imamarits lang kung kanino ang kasal na to nagaganapin. Nagsimula ang seremonyas ng kasal. Nagsimula na rin na madurog ang puso ko. Wala na. Wala na talaga akong pag-asa na maging akin ang babaeng aking pinakamamahal. Kung sino man ang tumututol sa kasal na to ay magsalita na bago natin ituloy ang seremonyas, sabi ng judge habang umiikot ang paningin niya sa aming lahat na nakaupo habang nakatingin sa harapan. I would like to raise my hand and tell the judge to stop the wedding. But I can't raise my hand, lalo na nang makita ko si Daddy na lumingon sa gawi ko at mumiti. Just raised my hand for a thumbs up for him. Nakita ko pa si Alessandria na mukhang kinabahan nang makitang nagtaas ako ng kamay ngunit thumbs up lang para sa aking ama. Nagkatitigan kami ni Alessandria, nakita ko ang pagsusumamo sa mukha niya na parang sinasabi niya na huwag akong gumawa ng eksena sa kasal nila ng daddy ko. Just smirked at her and looked away before she saw that I would begin to cry. Nalaglag ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan nang ituloy na ng judge ang seremonya ng kasal. Nagpalitan ng edos sina Daddy at Alessandria na labis na nagpasakit sa puso ko. Pak! I cursed silently as I cried. Gusto kong magluksa. Ipagluluksa ko ang puso kong sawi at nagkapira-piraso na dahil hindi na talaga magiging kami ng babaeng pinakamamahal ko. Ayaw pa niyang maging kabit ko kaya wala akong magagawa kundi isagawa ang isang plano na alam kong pagsisisihan ko pagkatapos. I don't have any options, gusto kong maangkin siya, kahit isang gabi lang, kahit iyon lang ay maramdaman kong naging akin siya. Pagkatapos ng gabing iyon, iiwasan ko na siya. I will try to move on pipilitin ko kahit alam kong hindi ko naman ito kaya. Congratulations and Imra Montes. You may now kiss the bride, sir. Nagpunas ako ng luha ko nang marinig ang sinabi ng judge. Inayos ko ang aking sarili kahit na unti-unti na namang nasasaktan ang puso ko. Lumingon muli si Daddy sa gawi ko. I tried to smile at him. Hindi ko pinakita na may something na nangyayari sa akin habang kinakasal sila ng babaeng mahal ko. Masayang umiti si Daddy sa akin bago ito humarap kay Alessandria at hahalikan ito sa kanyang labi. Huwag big. Gusto kong isigaw, ngunit hindi ko na nagawa nang makita kong sa noo hinalikan ni Daddy na labis kong ipinagtataka. Napangiti ko sa aking nasaksihan. Akala ko muli na namang mawawasak ang puso ko dahil sa halik na inaasahan kong pagsasaluhan nila sa aking harapan. Palakpakan natin ang bagong kasal, anang judge nang matapos ang halik na ginawad ni Daddy sa kanyang asawa. Nakipalakpak ako kahit hindi naman ako natutuwa sa nangyayari. Nagsimula ang picture taking na hindi na yata matatapos. Tatayo na sana ako para umalis at diretsyo na sa reception nang biglang tawagin ako ni Daddy para lumapit. Come on, Azul. Papakuha tayo ng picture nating tatlo, wika niya nang makalapit ako. Alright, Dad. Anyway, congratulations to both of you, kinamayan ko si Daddy, ngunit isang sulyap lang ang ibinigay ko kay Alessandria na tahimik lang sa tabi ng ama ko. Thank you, Azul. Dapat ikaw ang i-congratulate ko, ani Daddy na ipinagtataka ko. What do you mean, Daddy? I mean, i-congratulate ka dahil may stepmother ka na. Napangiti ako ng alanganin sa sinabi ni Daddy. Hindi ko ito nagustuhan lalo na nang makita ko si Alessandria na namula at nag-iwas ng tingin sa akin. Stepson na niya ako ngayon, wala na akong mababago sa katotohanan ito kaya wala akong magagawa kundi tanggapin sa buhay ko na stepmother ko na siya. Basta ba mamaya, matuloy ang plano ko na maangkin siya. Sinikap kong ngumiti sa kamera habang panay ang flash nito sa mukha namin. Peking ngiti na madaling gawin kahit sobra na akong nasasaktan. Kayo naman ni Alessandria ang mag-picture, Azul. Tangi ko lang nasabi. Si Alessandria naman ay nagtataka rin na naiwan sa tabi ko habang nakatingin sa asawa niya na nakatayo na sa tabi kameraman. Binigyan kami ng instructions ng kameraman kahit nagtataka ako kung bakit kailangan pa kaming kuhanan ng litrato na tanging kami lang.
Pakiramdam ko tuloy ako ang ikinasal habang sinusunod namin ni Alessandria ang sinasabi ng kameraman. Si Daddy naman ay tuwang-tuwa na nakatingin sa amin na hindi ko maintindihan kung bakit. Pinagtitripan ba niya ang damdamin ko? Nababasa ba niya sa mga galaw ko na may gusto ako sa asawa niya? Pero siguro naman hindi dahil kahit kailan hindi ako umakto sa harapan niya na may something akong nadarama para sa kanyang asawa. Natapos ang picture taking na nangawit ang aking panga. Kaagad na lumayo ako kay Alessandria nang lumapit na si Daddy sa amin. Azul, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang picture taking. Sa reception, Dad. Hindi naman po ako need na riyan. Just enjoy, kita na lang po tayo sa reception. Kinawayan ko si Daddy at hindi na pinansin pa ang pagtawag niya. Pak! I need a drink, I needed to have the courage to do what I am planning later. Sana magtagumpay ako dahil ito na lang ang naiisip kong paraan kahit papaano ay maging masaya ako. Good luck, Blue, tukso ko sa aking sarili. Baliw! Stepmother mo siya, huwag mong ituloy ang binabalak mo. Inignora ko ang sigaw ng matinong parte ng utak ko. Saglit lang naman kami sa reception. Kumain lang at walang katapusan na picture taking na karamihan ay kasama ako ng bride. Hindi ko na lang ito masyadong pinagtuunan ng pansin, total pictures lang naman iyon na wala naman sigurong kahulugan. Dahil kung may alam si Daddy sa nararamdaman ko at sadya niya akong sinasaktan, well, nagawa na niyang saktan ako ng paulit-ulit kanina. Pira-piraso na ang puso ko at hindi ko alam kung maaayos ko pa ba ito. Halos sabay kaming dumating ni na Daddy sa mansion ng gabing iyon. Nakasunod lang ako sa kanila habang nakayakap siya sa baywang ni Alessandria. As usual nakasimangot ako sa likuran nila habang masama ang tingin ko sa kanilang dalawa. Daddy. Tawag ko nang makapasok na kami sa loob ng kabahayan. Yes, Azul? Let's have drink. Mamaya na kayo mag-honeymoon ng asawa mo. I saw Alessandria frowned. Samantalang si Daddy ay bumitiw sa yakap niya sa kanyang asawa at lumapit sa akin. Pwede naman, let's celebrate ang ibig kong sabihin ay ang kasal namin ni Alessandria. Tara na sa bar counter, Daddy. Saglit lang naman tayo then you can have your honeymoon with your wife. Nakita kong bumuntong hininga si Alessandria at naiinis sa mga sinasabi ko. Ano yon? Atat na siyang makipag-honeymoon sa daddy ko. Nagtataka na tuloy ako kung bakit parang atat siya at tila may hidden agenda siya. Baka kayamanan lang ni Daddy ang habol niya sana nga dahil kung hindi niya mahal si Daddy, narito ako at naghihintay lang sa kanya. Kahit ubusin niya ang lahat ng kayamanan ko, wala akong pakialam basta manatili lang siya sa tabi ko. Alessandria, hintayin mo na lang ako sa kwarto natin. Saglit lang naman kaming mag-inuman ni Azul, baling ni Daddy sa asawa nito nang maalala niyang kasama pa namin ito. Sasamahan ko na lang kayong mag-inom, Azrael. Huwag na. Hintayin mo na lang ako sa kwarto ko. Hinaplos ni Daddy ang mukha ni Alessandria at mumiti rito. Sige, kung iyan ang gusto mo. Sinundan ko ng tingin si Alessandria. Kinagat ko ang aking labi nang maisip kong maya-maya lang ay maaangkin ko na siya. Alam mo, Azul, kung sana may gusto ka kay Alessandria, kayo na lang sana ang kinasal. Bagay na bagay kayo at alam kong magkakasundo kayo, bulol na sabi ni Daddy sa akin nang makarami na siya ng ininom. Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong alak nang marinig ito kay Daddy. Natuwa ako sa aking narinig ngunit nagpanggap ako na hindi interesado dahil alam kong may tama na siya ng alak kaya kung ano-anong sinasabi niya. Hindi ko siya type, Dad. Saka asawa mo siya, bakit ba ganyan ang sinasabi mo sa akin? Sinasabi ko lang naman. Wala naman akong nais ipakahulugan doon. Kung lang naman, matutuwa ako kung magkagustuhan kayo. Napailing ako. Lasing na nga yata si Daddy kung ano-ano na ang sinasabi. Well, mabuti para hindi niya mamalayan ang gagawin ko kay Alessandria. Nilasing ko pa si Daddy nang nilasing hanggang sa makatulog na siya sa bar. Saka ako nagpasya na ihatid siya sa kwarto nila at isa katuparan ang nais kong gawin. Masama ang tingin sa akin ni Alessandria nang sumungaw kami ni Daddy sa pintuan. Nakita kasi niyang lasing na lasing si Daddy at halos natutulog na. Kaagad niyang inalalayan si Daddy sa kabilang balikat nito at tinulungan akong maayos itong ihiga sa kanilang kama. Nang matapos naming maihiga si Daddy sa kama niya ay saka ako nagpasyang lapitan siya. Maligo ka na, babe. Babalik ako mamaya rito. Biblu, maawa ka.
Huwag mong gawin sa akin to, umiiyak na pakiusap ko kay Blue habang panay ang halik niya sa leg ko. Nakadagan siya sa katawan ko habang haplos niya ang hita kong nakabuka dahil nasa pagitan siya ng mga hita ko. Idinidiin niya ang katawan sa akin na labis kong inaayawan. Ilang beses ko siyang tinangka na itulak, ngunit masyado siyang malakas para magawa ko siyang mailayo sa aking katawan. I'm sorry, baby. Patawarin mo ako sa gagawin ko sa'yo. I'm so desperate to have you. I told you, you're mine. Pero mas pinili mo pa rin si Daddy sa huli. After he said these words, he claimed my lips and kissed me passionately. Nakulong sa lalamunan ko ang maraming reklamo na gusto kong ibato sa kanya. I tried to push him again, but I couldn't do it. Napakawalang hiya lang talaga ng anak ni Azrael. Dapat talaga noon ko pa siya isinumbong sa asawa ko para hindi niya magawa na pagsamantalahan ako ngayong gabi. Kung bakit naman kasi nagpakalasing si Azrael? O baka naman kasi pakana ito ni Blue kaya lupaypay ang kawawa kong asawa. Tama, sinadya niya ito para magawa niya ang gusto niyang gawin sa akin. Esalanie. Pinilit ko pa rin siyang itulak muli, ngunit minamalas nga yata dahil walang-wala ako sa lakas niya. Naiinis na sinapak ko siya subalit gigil lang niyang hinuli ang mga kamay ko at ipininid ito sa aking ulunan. Masasaktan ka sa akin, Alessandria, kapag hindi ka pa tumigil sa kakapalag mo, gigil na sabi ni Blue habang pigil ang galit sa akin. Tigilan mo na kasi ito please, Blue, maawa ka naman sa akin, oh. Umiling lang siya sa sinabi ko at muli akong hinalikan sa labi ko. Nagpumiglas pa rin ako kahit alam ko naman na imposible na may magawa ako. Protesta ko. Ibiniling-biling ko ang ulo ko para maputol ang halik niya sa akin, ngunit sadyang magaling ang lalaking to at nagawa niyang ipirmi ang ulo ko para mahalikan ako ng maayos. Tama na. Sigaw ko sa aking utak nang patuloy pa rin siya sa walang sawang paghalik sa akin. Pinipilit niyang makapasok sa loob ng bibig ko na labis ko namang pinipigilan na mangyari. Mariin ang tikom ko sa aking bibig dahil ayaw kong makapasok ang dila niya sa loob ng bibig. Aray! Reklamo ko nang biglang kagatin ni Blue ang bibig ko. Ginawa pala niya ito para makapasok ang dila niya sa aking bibig. Shit siya! Pakiramdam ko dumugo ang labi ko dahil sa kanyang kagat. Kainis, mamamaga ito mamaya at baka mapansin pa ito ni Azrael bukas. Ginalugad ng kanyang dila ang loob ng aking bibig. Nandidiri na tinutulak ko palabas ang dila niya dahil nalalasahan ko ang pait ng alak sa kanyang bibig. His lips taste wine and I don't like it. Hate ko ang amoy ng alak dahil naaalala ko ang kabataan ko noong lasinggero pa ang ama ko na kung saan madalas niyang saktan ang mama ko. Nagbago na lang si Papa nang magdalaga kami ng kapatid ko at syempre dahil tinamaan na rin ng sakit. Wala akong nagawa kundi hayaan na lang si Blue sa paghalik sa akin. Nanghihina na rin ako sa pagpupumilit na pumiglas. Pawis na rin ako dahil suot ko pa rin ang aking trahe de boda. Sinipsip niya ang dila ko at pinilit ako na makipaglaro sa dila niya, ngunit hindi ko siya binigyan ng kasiyahan dahil masamang-masama ang loob ko sa ginagawa niya sa akin. Wala siyang karapatan na halikan ako at hawakan. Asawa ko lang ang pwedeng gumawa nito sa akin. Napahikbi ako nang maisip ko na makukuha ngayong gabi ni Blue ang regalong dapat ay sa asawa ko ibibigay. Dapat talaga hindi ko na lang siya pinagbuksan ng pintuan para hindi nangyayari sa akin to ngayong gabi. Subalit desidido siya na gawan ako ng masama. Walang makakapigil sa kanya kung ito ang nais niyang gawin. Natuwa ako nang sa wakas ay magsawa na si Blue sa paghalik sa akin. Hinabol ko ang aking hininga habang masama ang tingin ko sa kanya. I love you, Alessandria. Malamyos na sabi ni Blue habang nakatunghay sa aking mukha. Pinunasan niya ang mga mata ko na patuloy pa ring nilalabasan ng masaganang luha. I love you so much. I hate you, mariin na sabi ko naman sa kanya kasabay ng isang malakas na hikbi. Tigilan mo na to, please. Para mo ng awa, Blue. Sorry, baby, can't. Pagkatapos masabi ni Blue ito ay pinunit niya ang taas ng damit pangkasal ko. Huwag big, tangi kong nasabi habang humihiwalay sa katawan ko ang tela ng suot ko. Dahil tubi ang estilo nito, kaagad na lumantad sa mga mata niya ang itinatago ko. Beautiful! He exclaimed while looking at my body. The burning desire in his eyes is very visible. Mahirap na talagang siyang pigilan sa gusto niyang gawin sa akin dahil kita ang pagkasabik at pagkauhaw niya sa aking katawan. Hindi ko magawang takpan ang dibdib ko dahil mariin pa rin na nakapinid sa aking ulunan ang aking mga kamay.
Malaya tuloy niyang pinagmamasdan ang kambal kong bundok na nakabuyangyang sa kanyang harapan. Akin ka lang, Alessandria. Hindi. Sigaw ko sa aking isipan. Isang gabi lang tong mangyayari at hindi na mauulit pa. Sisiguruhin ko rin na malalaman ni Azrael ang ginawang pambababoy sa akin ng kanyang anak. Napakaganda mo, babe. Akin ka lang, akin. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Blue. Bahala siyang mag-ilusyon dahil pagkatapos ng gabing to ay iwasan ko na talaga siya. Hihilingin ko kay Azrael na lumipat kami ng tirahan malayo kay Blue kapag hindi ako nagkalakas ng loob na sabihin sa kanya ang ginawa ng anak niya sa akin. Pumikit ako ng mariin nang makita kong bumaba ang mukha niya pababa sa dibdib ko. Hindi na ako nanlaban pa dahil wala naman akong panama sa kanyang lakas. Tinanggap ko na ang kapalaran ko sa mga kamay niya. Kahit anong pakiusap ko ay alam kong hindi siya makikinig sa akin. I felt his warm lips touch on my skin. Mas lalo kong pinikit ng mariin ang mga mata ko para hindi ko makita ang gagawin niyang pambababoy sa katawan ko. Mainit na hinalikan niya ako sa aking dibdib. Dinilaan din niya at sinipsip niya ang aking balat na tila gusto niyang markahan ang bawat dinadaanan ng kanyang labi. Sa kabila ng kagustuhan kong patigilin siya sa kanyang ginagawa, hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng pag-init. I felt a strange feeling inside me. Ito na yata ang tinatawag nilang libog na normal lang madama kapag nagtatalik. Ayaw ko man makaramdam ng ganito pero ito ang ginigising ni Blue sa aking katawan. Napasinghap ako ng isubo ng bibig ni Blue ang maliit at tayong-tayo ko na korona. Halos umangat ang aming katawan dahil sa kiliting aking nadarama. Pinakawalan niya ang aking mga kamay nang makita niyang nagugustuhan ko na ang kanyang ginagawa. Ang kamay niya na pumipigil sa aking mga kamay malaya nang nakasapo sa kabila kong dibdib. Nilalaro niya ang munting korona ko roon na labis na nagbibigay ng kakaibang kiliti sa akin. Ang sarap ng ginagawa niya. Lalo na ang pagdede niya sa aking dibdib na parang isang sanggol na sabik sa gatas ng kanyang ina. Oh, hindi ko mapigilang mapaungol. Sinabunutan ko ang buhok ni Blue at idiniin ang mukha niya sa aking dibdib. Nakakabaliw ang ginagawa niya. Hindi na ako makapag-isip ng tama dahil dalang-dala ako sa kanyang ginagawa. Palipat-lipat ang ginawa niyang pagdede sa aking mga dibdib. Salitan din sa paglamas at paglapirot ang kanyang mga kamay na lalong nagpapabaliw sa akin. Blue. Hindi ko napigil na sambitin ang pangalan niya. Sobra na akong nahihibang sa ginagawa niya, kaya pati pangalan niya ay naidadain ko. Pinagsawa niya ang bibig niya sa aking dibdib. Habang nagpapakasawa siya, ay unti-unti na niyang binaba ang sagabal na damit pangkasal na naiwan sa aking baywang. Kaagad niya itong itinapon sa ibaba at tanging panty na lang ang naiwan kong suot sa aking katawan. Gumapang pababa sa aking tiyan ang mainit na labi ni Blue. Panay ang halinghin ko habang kumikiwal ang aking katawan. Nakakakiliti talaga kasi at nakakawala ng katinuan ang bawat hagod ng labi niya sa aking balat. Bumaba pa ang halik niya sa aking puson at pababa sa hiyas kong dahan-dahan ng hinuhubaran ni Blue. He successfully took off the last piece of clothes that I'm wearing. Initsa niya lang to kung saan at hindi ko alam kung makikita ko ba to agad sa gulo ng kwarto ni Blue. He dived in on my pearl and kissed the clit after he took off her clothes. Bukang-buka ako kaya kaagad niyang nadilaan ang aking hiyas. Malinis naman at mabango ang aking hiyas kaya hindi ako nakakaramdam ng pangingimi kung sakaling kakainin niya ako roon. Blue oh! I moaned when he started to play with a clit. Dinilaan niya ako roon ng paulit-ulit at sinipsip rin niya ang aking tinggil. Oh, malakas akong napaungol nang manginig ako at naabot ko ang langit. Nilabasan ako sa pamamagitan ng bibig at dila ni Blue. Umalis sa ibabaw ko si Blue. Hinanghina na pumikit ako habang habol ang aking paghinga. Alam kong naghuhubad na ng damit niya si Blue, ready na siya para sirain ang kabirhenan ko na iningatan ko ng halos maraming taon. Muling pumwesto si Blue sa pagitan ng mga hita ko. Tapos hinalikan niya ako sa aking labi ng matagal bago niya ikiniskis ang kanya sa akin at tinangka niyang ipasok ang ulo sa unang pagkakataon. Ouch, masakit di. Napaigik ako nang maramdaman ko na unti-unti na niyang inuusad ang kanya para mawasak na ako. Akala ko ganito lang kasakit ang madarama ko pero nagulat ako nang biglain niya ang pagpasok sa aking kasalanan na halos ikahiwalay ng kaluluwa ko sa aking katawan. Ang sakit-sakit, Blue. Alisin mo, dali. Pagsusumamo ko habang umiiyak.
Tinutulak ko siya paalis sa katawan ko, ngunit mabigat siyang nakadagan sa akin. Hindi ako pinansin ni Blue, sige lang siya ng sige sa pagtulak ng kanya hanggang sa makapasok na siya sa akin ng buo. Ang sakit! Sobrang laki ng kanya at parang gusto kong himatayin sa sakit dahil parang may kung anong bagay sa ari niya na siyang nagpadagdag ng sakit na aking nadarama. Wala na, hindi na ako birhen. Nakuha ni Blue ang aking bataan. Hush, sorry, baby. Alo ko kay Alessandria nang makita ko sa mukha niya ang matinding sakit. Gusto kong sapakin ang sarili ko dahil hindi ako nagdahan-dahan sa pagwasak ng kanyang kabirhenan. Sa sobrang excited ko na maangkin siya, I forgot that she is 100% virgin. Masasaktan talaga siya ng sobra dahil bukod sa first time niya, malaki ang alaga ko at may bolitas din ito sa magkabilang parte ng ulo nito. Finish piercing ang tawag dito at matagal ng uso pa noon. Nagpalagay ako nito to add pleasures sa pakikipagtalik ko sa mga babae. Kaya hindi ako makalimutan ng mga babaeng naging ex-girlfriend ko at flings dahil sa mahiwagang piercing ko na nasa ulo ng alaga ko. Masakit sa umpisa kay Alessandria dahil virgin pa siya, but I know she will feel so much pleasures kapag nasanay na ang hiyas niya na pasukin ng aking sandata. Baka siya pa ang mag-aya sa akin madalas at hanapin ang taglay na sarap ng aking mahiwagang bolitas. Ang sakit, walang hiya ka. Tigilan mo na kasi ito, pagtangis niya habang sige ang paglabas ng luha sa kanyang mga mata. The pain is visible in her face, gusto ko man pawiin ang sakit na nadarama niya ay hindi ko naman magawa. Wala rin akong magagawa dahil masakit talaga sa una. Saka pa lang naman siya masasarapan kapag nasanay na ang kanyang butas sa aking laki at haba. I will just wait for her to adjust with my size for a minute. Saka pa lang ako kikilos para ipagpatuloy ang masarap kong pakikipagtalik sa kanya kapag nakita kong nakapag-adjust na siya. I'm so sorry, baby. Di bale, babawi ako sa'yo later. You feel the heavens and I will make sure that you won't regret this day, masuyo kong sabi sabay kintal ng mabilis na halik sa labi niya. Pinunasan ko ang luha sa kanyang mga mata at hinalikan siyang muli para kahit papaano ay mapawi ang sakit. Pagkatapos ng isang maikling halik na iginawad ko sa kanya, ay nakita kong masumama ang tingin niya sa akin. Pilit din niya ako tinutulak paalis sa kanyang katawan habang lumalakas ang mga paghikbi niya. Iitigil mo na to, sabi, Blue. Stepmother mo na ako ngayon, mas lalo kang magkakasala sa ama mo kapag hindi mo pa tinigilan ang pambababoy sa pagkababae ko. She slapped me hard and tried to push me again. Napahawak ako sa pisnging sinampal niya. Ayos lang masampal niya, naiintindihan ko siya. Pero hindi naman pambababoy ang ginagawa ko sa kanya. I am making love with her. Pinapadama ko ang pagmamahal na gustong-gusto kong matikman niya sa akin. But sadly, she slapped me because she was thinking the other way around. Binababoy ko pagkababae niya. Pak, no. Tama na, Blue. Pakiusap naman, tumigil ka na di. Mukhang bumalik na nga siya sa tamang wisyo, at nakalimutan na niya ang sarap na pinadama ko sa kanya kani-kanina. Nakalimutan na niya kung paano siya umungol at sambitin ang aking pangalan. Di bale, umul siya, maya-maya lang muli niyang isisigaw ang pangalan ko. Ngayon pa ba ako titigil, Alessandria? Ngayon pa ba kung kailan nakuha ko na ang iniingatan mo? Sorry to tell you, babe. Hindi ako titigil hanggang hindi ako makontento sa pag-angkin sa'yo. After uttering these words to her, I started to move and didn't care if she was hurting or not. Ang gusto ko lang naman ay makaraos na ako at muli siyang paulit-ulit na angkinin mamaya hanggang magsawa ako. Ah, you're so tight, Alessandria. Oh, so tight, babe. Umbol ko habang iginigiling ko ang aking katawan sabay padiin kong isasalpok ang aking sandata sa kanyang hiyas. Patuloy lang siya pagrereklamo na masakit at nakikiusap na tigilan ko na siya. Nakakarindi na kaya naman gigil na gigil ako sa pagbayo sa kanyang katawan. Aray, dahan-dahan naman masakit, muli na naman niyang reklamo. Alam kong masakit pa pero wala akong pakialam dahil alam ko mamaya lang ay masasanay na siya at isisigaw na rin niya na masarap ako at huwag ko siyang tigilan. I kissed her on her lips while still thrusting fast inside her. Ang sarap-sarap talaga niya, ang sikip-sikip. Ah, Alessandria, akin ka lang eh. Mas binilisan ko pa ang galaw ko. Hinalikan ko siya sa kanyang leg habang ang mga kamay ko ay malayang lumalama sa kanyang magkabilang dibdib. Hindi ko na siya naririnig na nagrereklamo, nakapikit lang siya habang kagat ang kanyang labi. Madulas na kasi ang kanya at alam kong nag-umpisa na siyang malibugan.
Marahil, nakapag-adjust na siya sa laki ko dahil sa dulas ng kanya. Oh! Narinig ko siyang umungol ng mahina ng isang malakas na kadyot ang ibinigay ko sa kanya. Halos mapaawang ang mga labi niya at kalmutin ako sa aking likod dahil sa bigla kong paggalaw. Blue eye. What baby? Anong gusto mo? Sabik na tanong ko nang umahon ako sa paghalik sa lid niya. Tumigil ako sa pagbayo sa kanya at sabik na hinintay ang kanyang sasabihin. Bibilisan mo pa ni. Well, nasasarapan ka na sa ginagawa ko sa'yo. Kinagat niya ang ibabang labi niya sabay tango ng isang beses at pagkatapos ay nag-iwas siya ng tingin sa akin. Just chuckle and give her peck on her lips. What do you want me to do then, bebe? Excited na tanong ko habang haplos ang kanyang mukha. Ikaw kung anong gusto mong gawin sa akin. Are you sure about that? Habang nababaliw pa ako sa ginagawa mo, habang hindi pa ako binabalikan ng tamang wisyo. Nadismaya ako sa aking narinig. I felt a stung in my heart but I don't let her see this kaya naman kunwari ay humalakhak ako habang nakatingin sa ibang direksyon. But deep inside of me, I was hurt. Really, really hurt. As you wish, baby. Sabi ko sa iyo, pagkatapos ng gabing to ay hahanap-hanapin mo ang sarap ng mga haplos at pagbayo ko sa iyo. Huwag kang pakasiguro, Blue. That's true, babe. Alam kong isa ka sa maghahabol sa akin pagkatapos ng gabing to. Hindi umimik si Alessandria, tiningnan lang niya ako ng masama. Tumawa lang ako ng mahina at saka itinuloy ang naudlot naming pagtatalik. Muli ko siyang hinalikan sa kanyang labi. May pag-iingat at may lambing, gusto kong akitin siya na gumanti dahil masarap makipagtalik kapag willing ang kapareha. At first she didn't respond, but after a while she responded intensely with kisses. Natuwa ako, mas inigihan ko pa ang paglaplap sa labi niya. Halos lamunin ko na ang bibig niya dahil sa mapusok na halik na iginagawad ko sa kanya. Napaungol ako nang tinatapatan ni Alessandria ang init ng mga halik ko. French kissing na kami, espadahan ng dila at sipsipan ng laway. Damn! Her lips taste sweet, mas lalo akong nalilibugan dahil sa kanyang mainit na pakikipagsabayan sa aking mga halik. While we're kissing each other, patuloy naman ako sa walang humpay na pagbayo sa kanyang hiyas. Gigil na gigil ako at maging siya ay gayon din dahil sa mga kuko niyang bumabaon sa likod ko sigaw ni Alessandria nang iwan ko ang labi niya at bigyan siya ng isang malakas na pagkadyot. Hinugot ko kasi ang akin sabay pabigla na papasok ako. Dahil sa taglay na bulitas ng aking kargada, alam kong isa pa to sa dahilan kung bakit siya napahiyaw. Blue. Sige pa. Ang sarap, oh. I give her what she wants. Ilang beses ko iyong inulit at bawat pag-ulos ko ay napapasigaw siya at napapatirik ang kanyang mga mata. I smiled to myself. Ngayon niya sabihin na hindi na mauulit ang tagpong ito. Alam kong sa mga susunod pa na araw ay paulit-ulit ko siyang matitikman. Mark my word, baby. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan para tikman ako. Walang humpay na ungulan ang maririnig sa loob ng aking. Pati ang maingay na langit-ngit ng kama ay dinig na dinig. Wala naman akong pakialam kung may makarinig man sa amin sa labas. Basta ba hindi ito si Daddy dahil lago na? We both reached our climax after minutes of having sex. Actually hindi naman ito basta masarap na sex para sa akin. I made love to her. Pinadama ko ang init ng aking pagmamahal na ilang beses niyang tinatanggihan. Masakit sa akin na kasal na sila ni Daddy pero wala akong magagawa para baguhin ang katotohanan ito. Ang tangi ko na lang magagawa ay makihati sa pagmamahal niya habang palihim ko siyang inaangkin. Kontento na ako sa ganito, hindi na ako maglalabis pa. Hinalikan ko si Alessandria sa kanyang pisngi nang malinisan ko ang kanyang katawan. Tulog na siya sa aking kama habang naliligo sa sariling pawis. Sa tagal ng aming pagtatalik ay alam kong napagod siya ng sobra. Mas mapapagod pa siya mamaya dahil hindi lang isang round ang ipapatikim ko sa kanya. May susunod pa at sisiguraduhin ko na hindi niya makakalimutan ang gabing ito na may nangyari sa amin. Ang iisipin ko na lang ngayon ay kung paano siya akto sa harapan ng ama ko. Alam kong masakit ang first time, baka lagnatin pa siya kapag hindi niya kinaya ang sakit ng kanyang katawan. Masakit ang buo kong katawan nang bumangon ako sa kama. Kahit masakit ang katawan ko ay pinilit kong umalis sa kama ni Blue at balak kong hanapin ang trahe de boda niya na hinubad sa akin.
Natuwa ako nang pagbalikwas ko ay makita kong nakasuot na ako ng damit. Akala ko hubad pa rin akong gigising pagkatapos ng ginawa sa akin ni Blue kagabi. Nagpapasalamat ako dahil hindi ko na kailangan pang suotin ang trahe de boda ko na warak na basta na lang niyang tinapon sa sahig. Nakita ko ito sa baba malapit sa kama. Nilapitan ko ito kahit napapangiwi ako sa sakit. Tinupi ko ito kaagad at nagpasya na akong lumabas ng kwarto ni Blue habang paika-ika ako. Kailangan kong makabalik ng kwarto namin ni Azrael habang hindi pa siya nagigising. Alas 4 pa lang naman ng umaga, kung hindi pa ako nagreklamo kay Blue kanina na tigilan na niya ako ay alam kong aabutin pa siya ng umaga sa pakikipagtalik sa akin. Hindi ko alam kung nakailan siya sa akin, basta ang alam ko, nakarami siya dahil sa sobrang sakit ng aking katawan na nadarama. Pakiramdam ko nga may bali ang likod ko, balakang, at mga hita ko dahil halos hindi ko maigalaw ang aking katawan. Pinipilit ko lang kumilos dahil kailangan kong marating ang kwarto ni Azrael upang hindi niya matuklasan ang ginawa sa akin ng kanyang anak. Inilagay ko sa laundry basket ang trahe de boda ko at itinago ang damit na pinasuot sa akin ni Blue. Makikilala ito ni Azrael kaya itinago ko muna ito sa isang lalagyan at balak ko na labhan at ibalik kay Blue kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Naligo ako ng mabilis at pinatuyo ang buhok ko sa hair blower. Pagkatapos ay dumiretso na ako patungo ng kama na paika-ika habang maingat na naglalakad. Maingat akong tumabi kay Azrael habang paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. I gave myself to his son. Ayoko naman iyong mangyari pero dahil desidido si Blue na maangkin ako, wala akong nagawa kundi ang magpaubaya dahil sa sarap ng kanyang ginagawa. Hindi ko yon nais mangyari pero dahil nadarang ako, bumigay ako at hinayaan siya na lasapin ang kasariwaan ng katawan ko. Humikbi ako ng mahina habang nakatalikod ako sa gawin ni Azrael. I'm so disgusted with myself, siya itong pinakasalan ko, asawa ko, pero sa iba ako nakipag-honeymoon. Kasalanan itong lahat ni Blue. Bakit hindi siya maghanap ng ibang babae? Ang dami namang papatol sa kanya pero ako pa talaga na asawa ng kanyang ama ang pinag-initan niya. Nakatulog ako na puno ng hinanakit ang puso ko. Hindi ko tuloy ang gagawin kong pakikiharap kay Azrael kinabukasan nang magising ako dahil hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Nagigilty ako and at the same nakokonsensya. Nagustuhan ko kasi ang ginawa sa akin ni Blue at hindi ko iyon maitatanggi kahit sa sarili ko. He is expert when it comes to sex. Nakakahiya ang lakas ng ungol ko at daing habang paulit-ulit kong isinisigaw ang kanyang pangalan. Natatakot na tuloy ako para sa sarili ko dahil baka magkatotoo ang sinabi ni Blue na hahanap-hanapin ko ang init ng kanyang katawan at baka ako pa ang mag-aya para mag-sex kami. May nangyari ba sa atin kagabi, Alessandria? Tanong sa akin ni Azrael habang nagsusuklay ng kanyang buhok. Kagagaling lang niya sa banyo at naligo para pumasok siya sa trabaho. Sa lahat ng ikakasal, kami ang walang balak lumuwas ng ibang lugar dahil wala yatang balak ang asawa ko na dalhin ako sa ibang lugar upang mag-honeymoon. Pagkatapos ng kasal namin kahapon ay heto siya at papasok sa trabaho. Natatakot ako na iwan niya ako rito dahil baka gawan na naman ako ng masama ni Blue. Nakahubad kasi ako at iba naman ang damit mo nang magising ako kanina. Napaiwas ako ng tingin dahil sa sinabi ni Azrael. Hindi ko alam ang sasabihin ko, ngunit mukhang wala siyang natatandaan sa mga nangyari kagabi. Sa bagay sobra siyang lasing at halos hindi na alam ang kanyang ginagawa. May nangyari sa atin kagabi, nauutal na sabi ko. Ito ang nasabi ko kahit wala naman talaga. Hindi ko nga rin maintindihan itong si Azrael kung bakit ni dulo ng daliri ko ay ayaw niyang hawakan. Tapos madalas, kapag gusto ko ng intimate moment like hugging and kissing, madalas hindi natutuloy. Ewan ko nga rin, kahit ang inaasam kong first kiss naming mag-asawa nang ikasal kami ay hindi nangyari. Tapos itong honeymoon namin sa anak pa niya naranasan ko. Lahat ng inaasam ko sa kanya ay sa anak niya natupad. Minsan na iniisip ko na hindi naman niya talaga ako mahal. Iniisip ko na pinakasalan lang niya ako para may makatuwang siya sa kanyang pagtanda, lalo na at itong anak niya ay walang balak mag-asawa. Itong si Blue ang lagi niyang binubuksan noon na topic. Nawala raw itong balak magseryoso sa babae dahil sobrang babaero. Parang gusto ko na nga ring maniwala dahil pati ako na stepmother niya ay pinatos niya. Kaya ayaw kong maniwala sa mga sinasabi sa akin ni Blue na kesyo mahal niya ako. Na kesyo na love at first sight, kapag kasi sumasagi sa isipan ko ang sinabi ni Azrael, ang hirap maniwala lalo na sa kwento niya ay babaero ito.
Baka natcha-challenge lang siya sa akin kaya ganoon. Ngayong, nakuha na niya ang gusto niya sa akin, siguro naman ay titigilan na niya ako. Okay ba performance ko, Alessandria? Napakagatlabi ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil wala naman talagang nangyari sa aming dalawa. O okay lang naman. Nasatisfy ba kita? Matiim ang titig na tanong pa niya. Pagsisinungaling ko pa rin. Bahala na kung saan ako dadalhin ng mga pagsisinungaling ko. Ayoko lang magkagulo sila ng anak niya kapag sinabi ko ang totoo. Hindi ko kayang sabihin sa kanya. Ewan ko ba pero may pumipigil sa akin na magsabi kay Azrael. Kung dahil ba ayaw ko silang magkasiraan na mag-ama sa akin o nagigilty lang ako dahil nagustuhan ko ang pagtatalik namin ni Blue. Good then. Pahinga ka na muna riyan at papasok na ako ng trabaho. Ipapaasikaso ko na lang sa katulong ang mga kakainin mo at sila na mag-akyat dito sa taas. Ingat ka sa pagpasok sa trabaho. Sure. Uwi ako mga 7:00 ng gabi. Huwag mo akong mamiss. CJ. Hinalikan ako ni Azrael sa noo ko bago niya hinila ang coat niya at binitbit ang attache case at saka lumabas ng silid namin. Samantalang ako naman ay naiwan na ng hihina habang naiiyak. Sobra akong nakokonsensya. Napakabait ni Azrael para magawa kong magsinungaling sa kanya. Umiiyak na humiga ako sa aming kama. Iniyak ko ang lahat ng galit at inis ko sa aking sarili dahil nagawa kong pagsinungalingan ang asawa ko na wala nang ginawa kundi ang alagaan ako at mahalin. Nasa ganoon akong tagpo ng dahan-dahan na bumukas ang pintuan. Kaagad akong tumigil sa pag-iyak dahil sa pag-asa na baka bumalik si Azrael at baka may nakalimutan. Subalit laking dismaya ko nang makita ko na si Blue lang pala ito na bagong gising at dito kaagad ang pinuntahan. Para ano? Para i-check kung nag-aaway kami ng asawa ko. Ella, did you leave me in my room, babe? Nainis ako sa aking narinig. Tinatanong pa ba talaga niya to sa akin? Baka nakakalimutan niya na asawa ako ng ama niya at hindi niya ako asawa. Natural iwan kita roon, Blue. Ano nang gusto mong mangyari? Mabuko tayo ng asawa ko. Marahas na hinagod ni Blue ang buhok niya at parang ngayon lang niya napagtanto ang sinabi ko. Let me remind you in case you forgot, Blue. I am your father's wife. Stepmother mo ako at hindi mo ako asawa kaya huwag kang umasta na asawa mo ako. Fine. Hindi ko naman yan nakakalimutan. Asawa ka ng ama ko pero tandaan mo na ako ang nakauna sa'yo. Kapag nabuntis ka, huwag na huwag mong ipapaako sa amo ko dahil kahit mag-away kami, ako pa rin ang may karapatan sa bata. Natameme ako sa sinabi ni Blue. Nakalimutan ko na magdamag nga pala kaming nagniig at baka makabuo nga kami. Paano na to? Paano kung nabuntis nga ako? Ano? Wala ka bang sasabihin, Alessandria? Iiwan mo muna ako, I need to rest, nang hihina kong sabi. Gusto kong umatungan ng iyak. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Akala ko magiging masaya na ako dahil mahal ako ng lalaking gusto ko. Bakit parang gumulo? Gumulo dahil sa lalaking to. No, I can't leave you like this, Alessandria. Alam kong masama ang pakiramdam mo at gusto kong alagaan ka. Itinaas ko ang kamay ko para tumigil siya sa pagsasalita. Mas sumasama ang pakiramdam ko sa sinasabi niya. Huwag na, Blue. Baka may makakita pa sa iyo rito sa kwarto ng ama mo at kung ano pa ang isipin nilang dalawa sa atin. Wala akong pakialam, Alessandria. Isipin na nila ang gusto nilang isipin sa akin. Sinapo ko ang noo ko dahil sa sinabi niya. Hindi talaga siya nakakaintindi. Hay nako, bahala ka na nga. Pumikit ako at hinayaan siya sa kanyang gustong gawin. Tutal, gabi pa naman ang uwi ni Azrael. Matulog ka na lang muna pagkatapos mong kumain, babe. Pupunta lang ako ng opisina para mag-approve ng mga sahod ng empleyado. Babalik din kaagad ako after 1 hour, sabi ko kay Alessandria habang inaayos ang mga pagkain niya sa lamisitang nasa gilid ng kama. Pananghalian niya ito at balak ko sanang sabayan siya sa pagkain, ngunit tumawag naman ang assistant ko at nire-remind ang mga sahod ng empleyado na need ng approval ko. Gusto ko man manatili sa tabi niya at asikasuhin siya sa kanyang pagkain, importanteng unahin ko muna ang mga sahod ng empleyado dahil may pamilya silang need na pakainin. Saglit lang naman akong mawawala sa tabi niya at kaagad din naman akong babalik after. Hindi mo naman ako kailangan na asikasuhin, Blue.
Nakuha mo na ang puri ko, siguro naman titigilan mo na ako, walang emosyon na sabi ni Alessandria, habang nakaupo sa stool at tinitingnan ang ginagawa ko. Saglit akong tumigil sa ginagawa ko at hinarap siya. Iyan ba ang tingin mo, Alessandria? Hanggang ngayon yan pa rin ang tingin mo sa akin. Napuri mo lang ang gusto ko kaya lumalapit ako sa'yo. Anong gusto mong isipin ko, Blue? Sana tigilan mo na ako pagkatapos ng nangyari kagabi. Asawa na ako ng daddy mo at ayokong bigyan siya ng ikakagalit sa akin dahil sa kapusukan mo. No, bebe. I won't stop getting near you. Sinabi ko naman sa'yo noon pa man na kahit ikasal ka sa kanya, mananatili pa rin akong nagmamahal sa'yo. Nakita kong mahinang nagbuntong hininga si Alessandria. Kung bakit naman kasi sa akin ka pa nagkagusto? Ang daming babae riyan pero pilit mong isinisiksik ang sarili sa akin. Iyon na nga eh. Maraming babae sa paligid na pwede kong magustuhan pero sa kanya tumibok ang puso ko kaya anong magagawa ko kung sa kanya ako lumalapit? Kung bakit kasi si daddy pa ang minahal mo? Pwede namang ako pero mas pinili mo siya. Dahil mahal ko siya, Blue. Ikaw, hindi kita mahal. Yan sana ang ilagay mo sa kukote mo. Nakuha mo man ang gusto mo sa akin, mananatili pa rin ang puso ko para kay Azrael. Ouch! Ang sakit naman, bulalas ko sabay sapo sa puso ko. Ang sakit niya talaga magsalita kahit kailan. Alam mo napakaprangka mo, Alessandria, wala man lang preno yang bibig mo kung saktan ako, malungkot kong sabi. Hindi ko nakasalanan yan dahil una pa lang sinabi ko na sa'yo na never kitang magugustuhan. Mahal ko si Azrael at walang pwede na makapagpabago nito sa puso ko. Mas lalo akong nasaktan. Ilang beses ko na tong narinig sa kanya pero hindi pa rin nai-immune ang puso ko. Masakit talaga na marinig ito sa kanyang bibig. Irse! Irse! Huwag kang magsalita ng patapos, babe. Habang buhay may pag-asa. Hindi ako susuko hanggang may nakikita akong pag-asa na pwede kang mahulog ka sa akin. Lahat ay nakukuha ko kung gugustuhin ko, hindi ka exception para hindi bumagsak sa mga kamay ko. Hindi na nakipag-argumento pa si Alessandria sa sinabi ko. Nagbuga lang siya ng hangin at nagsimula ng kumain. Siguro iniisip niya na kahit anong sabihin niya ay hindi ko lang din pakikinggan. Umalis ako na masama ang mood ko. Hanggang sa makarating ako ng opisina ay wala ako sa mood. Nasigawan ko pa ang assistant ko dahil hindi niya kaagad ako na ipagtimpla ng kape. Ganito ako kapag bad trip, lahat na lang ay idinadamay ko sa init ng aking ulo. Nakakainis kasi si Alessandria, sobrang loyal ng puso niya kay daddy. Sobrang selos na selos ako dahil mahal na mahal niya ang ama ko. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Kahit nakuha ko na ang puri niya, inaayawan pa rin niya ako. Ginigit pa rin niya sa akin na dapat tigilan ko na siya, na sumuko na ako dahil kahit anong gawin ko, si daddy ang mahal niya. Pues, hindi ako susuko. Wala sa bokabularyo ko to lalo na at may pwede na akong panghawakan sa kanya. I'll make sure I'll get her pregnant. Saka ko na problemahin ang galit ng ama ko sa akin kapag natuklasan na niya ang ginagawa ko sa asawa niya. Tinapos ko ang lahat ng kompromiso ko rito sa opisina. Maging ang mga trabaho ko para bukas ay tinapos ko na rin. I need to divert my anger. Kaya naman naisipan ko na tapusin na lahat ng workload ko kahit hindi pa ito kailangan. Hindi ako pwedeng bumalik ng bahay na ganito kainit ang ulo ko. Baka pati si Alessandria ay madamay sa init ng ulo ko. Hindi ko na naisipan pang balikan si Alessandria dahil sa tindi ng hinanakit ko sa kanya. She always hurts me big time. Napakamanhid lang talaga niya at hindi siya marunong maawa sa akin. Nagpa siya akong bisitahin ang barko nang makaalis ako ng opisina. Doon muna ako tatambay hanggang sa lumamig ang ulo ko. Mag-chill muna ako at saglit na iwawaglit sa utak ko ang tungkol kay Alessandria. Kaagad akong dinalhan ng alak ng tauhan ko nang makita nila akong nakaupo sa paborito kong pwesto. Pati paborito kong pulutan ay dinalhan ako. Narito ako sa pwesto kung saan kitang-kita ko ang lahat ng nangyayari sa loob ng bar. Nasa kanyang counter ang at nagpi-play ng Dirty Dance mix sa kanyang disc. Ang daming nagsasayawan sa gitna at puro malalaswang steps ang nakikita ko. I smirked when I saw familiar beauties that I already tasted. Napailing ako nang maalala ko kung paano sila nabaliw sa kama ko. Kumaway ako pabalik nang makita kong kinakawayan ako ni Kathy at Jackie. They blew kiss with me na tinawanan ko lang.
Hindi na ako maaakit pa sa mga ganitong paglalandi dahil sarado na ang puso ko para sa flings, side relationship, or friends with benefits status na noon ay kinaadikan ko. Iba talaga kapag nahanap mo na yung true love mo. Hindi ka na maaakit pa sa iba kahit anong pilit nila naakitin ka. Naging loyal ang puso ko kay Alessandria, sana ganito rin siya sa akin. Pero paano nga kung nauna naman sa puso niya ang daddy? Hindi rin ako nagtagal sa bar, umiiwas din kasi ako sa mga babaeng gusto muli makuha ang atensyon ko. Ayaw ko silang makatikim ng rejection sa akin, kaya ako na mismo ang umiwas para hindi na dumami ang mga pusong luhaan at nag-aasam na mabingwit ang puso ko. Pasuray akong naglakad palabas ng sasakyan ko nang iparada ko ito sa garahe. Actually, hindi ko maayos itong naigarahe dahil sobrang nahihilo na ako sa tama ng alak. Magandang gabi, Sir Blue, mukhang nalasing po yata kayo, bati sa akin ang butihin namin na mayordoma. Siya ang umalalay sa akin papasok ng sala para hindi ako sumubsob sa sahig. Napasobra po, Manang, ani ko na natatawa. Naku! Ikaw talagang bata ka, hinay-hinay sa pag-inom, buti sana kung kasama mo ang driver mo at mga bodyguard mo, paalala sa akin ng matanda. Tatandaan ko po yan next time, napasobra lang po talaga ngayon. Ano nang gusto mong kainin, Hijo? Tanong ng matanda pagkatapos niya akong maiupo sa sofa. Beef noodles na lang po, Manang, sagot ko habang sapo ang ulo ko. Hilong-hilo talaga ako sa dami ng aking nainom. Sabi ko, di ako maglalasing, pero heto ako ngayon at napasobra ang pag-inom. Sige, pakihintay na lang saglit at magluto ako saglit. Okay po, si Daddy na po pala. Umuwi na po ba siya? Naalala kong itanong si Daddy. Nagtataka lang kasi ako kung bakit hindi sila lumuwas ni Alessandria para mag-honeymoon. Sila lang itong ikinasal na walang plano kung saan sila magha-honeymoon. Pabor ito sa akin dahil mababantayan ko ang dalaw nilang dalawa. Dapat hindi maangkin ni Daddy si Alessandria dahil akin lang siya. Ngunit paano ko naman iyon pipigilan kung may karapatan siyang angkinin ang babae? Nalungkot ako sa aking naisip. Paano kung ngayong gabi niya ito angkinin dahil hindi na siya lasing? Pak! Dapat pala hindi na muna ako umuwi. Parang mababaliw ako sa aking naisip. Ay, hindi ba nasabi sa iyo ng daddy mo na may flight siya kanina at umalis siya papuntang Singapore para sa business meeting niya roon ng ilang araw? Ho! Gulat na tanong ko. Parang mawala ang kalasingan ko dahil sa aking narinig. Si Alessandria po. Sinama po ba niya? Halos nauutal na tanong ko dahil sa kaba. Baka isinama niya si Alessandria at doon nila balak mag-honeymoon. Hindi, Hijo. Ibinilin niya ng ama mo na alagaan mo siya dahil nilalagnat siya. Napaawang ako sa aking narinig. Bakit sa akin ibinili ni Daddy ang asawa niya? Bakit hindi kay Manang o sa iba pang katulong na narito? Bakit sa akin pa talaga? Kung wala ka nang itatanong, Hijo. Magluluto na ako para mahimasmasan ka. Sige po, magluto na kayo, wala pa rin sa sariling sabi ko. Tulala pa rin ako nang iwan ako ni Manang. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit iniwan ni Daddy ang asawa niya at sa akin pa talaga ibinilin. Yan na ilang days na nga mawawala si Daddy. Medyo nahimasmasan ako nang maubos ko ang beef noodles na hinanda ni Manang sa akin. Nawala kahit konti ang kalasingan ko kaya naman medyo tuwid na ang lakad ko nang umakyat na ako sa hagdanan at nagmamadaling tinungo ang kwarto ni Daddy. Sa akin ba talaga niya binilin ang asawa niya? Bakit sa akin? Pwede naman kay Manang o sa iba pang katulong. Sa bagay, stepmother ko na nga pala siya. Marahil, nasa isip ni Daddy na dapat sa akin niya ihabilin dahil parte na siya ng pamilya namin. Mabuti nga at naisip niya na sa akin ihabilin. Hindi na ako makikiusap sa sino mang inutusan niya na bantayan si Alessandria para ako ang pumalit sa pwesto niya. Pero bakit nagawa niyang iwan si Alessandria na masama ang pakiramdam niya? Ang akala ba ni Daddy, may nangyari sa kanila kagabi kaya nilalagnat ang asawa niya? Pak! Ako kaya ang nakipag-honeymoon at hindi siya. Mas mabuti na rin na ganito ang nasa utak niya para hindi na muna niya isipin na galawin si Alessandria. Iniisip ko pa lang na may mangyayari sa kanila ay masisiraan na talaga ako ng ulo. Nakakapagtaka lang talaga kung bakit wala silang honeymoon. Pwede naman niyang isama sa Singapore si Alessandria, kahit may sakit pa ito pero hindi niya ginawa. Mas mahalaga ba sa kanya ang business meeting kaysa makasama at alagaan ang sa asawa na may sakit? Nakakapagtaka talaga itong si Daddy.
Minsan, naiisip ko na baka sinasadya niya ang lahat ng ito para masolo ko ang asawa niya. Tinatanong ko tuloy ang sarili ko kung may alam ba siya sa mga nangyayari sa amin ni Alessandria. Malabo naman ang iniisip ko dahil bakit naman? Remember, pinakasalan niya si Alessandria at mag-asawa na sila ngayon. Bakit ba kasi assuming ako minsan? Hindi pa naman ako tumama sa mga hinala ko. Lalo na ang hinala ko kay Alessandria na isa siyang gold digger. Hindi ko napatunayan dahil nakita ko naman na hindi siya materialistic na babae. Nakakainggit pero genuine ang nakikita kong pagmamahal niya kay Daddy. Winaglit ko sa isip ko ang mga binuo kong hinala na walang malinaw na sagot. Pasasakitin ko lang ang ulo ko sa kakaisip kaya huwag na lang muna akong mag-isip-isip ng ganito para hindi kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Ayaw kong umasa lalo na at hindi ko naman siya pwedeng solohin kung kasal na naman siya sa aking ama. Nakita ko si Alessandria na natutulog sa gitna ng kama ng aking ama. Nakakumot siya hanggang lieg at masarap ang kanyang tulog habang naghihilik. Nagpa siya akong lapitan siya habang hindi inaalis ang titig sa kanyang mukha. Kung alam ko lang na umalis si Daddy, di sana'y maaga akong umuwi para alagaan siya. Subalit naisip ko, nagpapalipas nga pala ako ng sama ng loob kaya hindi ako umuwi kaagad. Ang sakit ng mga sinabi sa akin ni Alessandria, kaya nagawa ko siyang tikisin na huwag balikan agad. Nagpalamig lang ako ng ulo para hindi ko siya mapagbalingan ng init ng ulo ko, ngayon ay ayos na ako. Nakakatawa pero handa na naman akong saktan niya. Masokista na nga yata ako. Hay, ganito nga yata kapag tunay na nagmamahal. Nagiging martyr niya Bera, wala binihag niya talaga ang puso ko. Sana ako na lang ang minahal mo, Alessandra. Mahina kong sabi habang nakatitig sa nakapikit na si Alessandria. Mukhang okay naman na siya dahil normal naman ang kanyang paghinga at temperatura ng katawan niya nang salatin ko ang noo niya. Sana ako na lang para hindi ako na nasasaktan ng ganito. Mahal na mahal kita higit pa sa buhay ko. Kung alam mo lang, sobra akong nagdarasal sa Diyos na sana, tayo na lang. Tayo na lang, please Hinaplos ko ang mukha niya at pagkatapos ay dahan-dahan kong inilapit ang aking labi at marahan siyang kinintalan ng halik. Nagpa siya akong humiga sa tabi niya nang umalis ako sa harapan niya. Hinubad ko ang suot kong kurbata at jacket. Sinunod ko ang polo at pantalon, tanging boxer na lang ang natira sa katawan ko bago ako tumabi sa kanya sa kama at yumakap sa kanya. I felt the warmth of her body. Mainit-init pa nga siya at mukhang may sinat pa siya. Di bale, gagaling naman na siguro siya bukas basta nagtuloy-tuloy ang pagtitake niya ng gamot. I drifted to sleep while looking at her. Umaga na nang magising ako dahil tumatama sa mukha ko ang sikat ng araw na nagmumula sa labas ng bintana. Kaagad kong nilingon si Alessandria na mariing nakapikit pa at naghihilik sa aking dibdib. Nakayakap din sa akin ang kanyang kamay at paa na labis na nagbigay sa akin ng kasiyahan. Maging sa ganitong paraan man lang ay napapasaya niya ako. Pakiramdam ko tuloy mahal na mahal niya ako kung makayakap siya sa akin. Ngunit napasimangot ako pagkatapos ng maisip ko na baka hindi ako ang nasa isip niya habang mahigpit siyang nakayakap sa akin. Ninamnam ako ang sandali na nakayakap siya sa akin. Pinagmamasdan ko ang kanyang kagandahan habang haplos ko siya sa balikat. Azul, mahal kita. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang mga katagang binigkas ni Alessandria. Totoo ba ang narinig ko o guni-guni ko lang yon? Baka namali lang ako ng dinig at baka Azrael talaga ang binigkas niya na pangalan at hindi Azul. Azrael, mahal kita. Iniwan ako ni Blue pagkatapos ng pagtatalik namin na inabot ng 1 oras. Bumalik na siya ng kanyang kwarto para magbihis at pumasok sa trabaho. Ako naman ay naiwang tulala sa kama habang dinadama ang panginginig ng aking binti pagkatapos ng makapigil hiningang pagtatalik na naganap sa aming dalawa. Gusto kong dagukan ang sarili ko dahil sa pangalawang pagkakataon ay bumigay na naman ako sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon ay nagtaksil na naman ako sa asawa ko. Inis na minura ko ang aking sarili habang mahinang tumatangis. Bakit ba iniwan ako ni Azrael dito at mas inuna pa ang business meeting niya sa Singapore? Hindi man lang niya binigyan ng importantansya ang honeymoon namin. Hindi pa nako-consummate ang kasal namin sa totoo lang. Iyong pinapaniwalaan niyang kasinungalingan ko kahapon ay labis akong kinakain ng aking konsensya. Iyong magaling talaga niyang anak ang siyang kumuha ng dapat ay para sa kanya. Nagpa siya akong tumungo ng banyo para maglinis ng aking katawan. Pahakbang na ako papunta roon nang marinig kong tumunog ang ringing tone ng cellphone ko.
Dali-dali ko itong hinagilap sa ibabaw ng tokador at sinino kaagad kung sino ang tumawag. I saw Azrael name on the screen. Lahat ng hinanakit ko sa kanya ay bigla na lang nawala dahil sa isang tawag niya. Hello. Naiiyak na sabi ko sa kabilang linya. Gusto kong umiyak ng umiyak dahil ang laki na ng kasalanan ko sa kanya. Hi there, sweetheart. Kumusta na pakiramdam mo? Malambing na tanong niya sa akin. Mukhang hindi niya napansin na basag ang boses ko at parang gusto kong bumunghalit ng iyak. Okay now, kailan ka ba uwi? Ito talaga ang natanong ko dahil atat na akong umuwi siya rito. Pakiramdam ko kapag nagtagal pa siya sa Singapore ay baka mahulog na ang loob ko kay Blue. Siya ang narito sa tabi ko pagkatapos kong ikasal. Imbes na ang ama niya ang nasa tabi ko, siya itong parang naging substitute husband ko. Ayaw ko man isipin ng ganito, pero parang hindi naman masaya si Azrael na ikinasal kami. Kung masaya siya, bakit niya ako iniwan dito? Nasa honeymoon stage pa lang kami pero kung ano-ano na ang inuuna niya. Sa makalawa pa, Alessandria. Sorry, nagtatampo ka na ba sa akin? Nabuboring ka na ba riyan? Natatawang tanong niya. Natural. Gusto kong isigaw sa kanya. Ikaw ba naman iwan ng asawa mo? Hindi ka ba mabuboring? Hindi ka ba magtatampo? Ang manhid naman niya. Medyo. Nawala ng gana na sabi ko. Guess, hindi naman talaga ako mahal ni Azrael. Baka naghanap lang talaga siya ng makakatuwang sa buhay, kaya niya ako pinakasalan. Mabuti pa si Blue, pinapahalagahan niya ako. Ang asawa ko, kinasal nga kami ngunit para binaliwala lang ako. Well, hindi ka ba inaasikaso ni Azul? Binilin ko kay Manang na tingnan kanya riyan habang wala ako. Hayaan mo, tatawagan ko si Azul para ipasyal kanya mamaya or sabihin ko na mag-dinner date naman kayo. Napamaang ako sa aking narinig. Hahayaan niya akong ipasyal ng anak niya or mag-dinner date kami. Talagang nagtitiwala siya sa anak niyang iyon? Kung alam lang niya na 2 beses nang may nangyari sa amin ng anak niya, baka kung anong gawin niya rito kapag nalaman niya ito. Huwag na, Azrael. Hihintayin ko na lang ang pag-uwi mo para tayong dalawa ang mamasyal at mag-dinner date, wika ko sa pinasiglang tono. Bakit naman niya naisipan na utusan ang anak niya na gawin sa akin yon? Hindi ba siya makakaramdam ng selos lalo na at 2 lang kaming lalabas ni Blue? Sa makalawa pa yon, sweetheart. Tatawagan ko si Blue para siya muna ang kasama mo na lumabas habang wala ako. Pero, ayaw mo ba? Mag-enjoy ka na kasama si Blue. Para naman magkakilala kayo ng anak ko. Alam ko, hindi kayo gaanong nag-uusap kaya gusto ko sanang magkaroon naman kayo ng bonding na magkasama. Usap-usap lang ganoon para maging close naman kayo. Hindi ko naman na kailangan kilalanin si Blue. Kilalang kilala ko na ang anak niya kaya hindi ko na kailangan gawin yon. Mag-bonding. Nakailang bonding na nga kami, actually. Yon na lang, bonding sa kama. Ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mong mangyari, di sige, medyo may inis na sa tonong sabi ko. Ayaw kong maging ganito ang tono ko pero parang pinupush niya na magkalapit kami ng anak niya. Hindi niya alam ang nangyayari sa amin ni Blue at hanggang maari gusto kong umiwas dahil ayaw kong pagsisihan isang araw na baka magising ako at ma-realize ko na nahulog na ako sa anak niya. Ayaw kong magtaksil sa kanya dahil may sinumpaan akong tungkulin na siya lang ang mamahalin ko habang buhay at pagsisilbihan. Natutop ko ang aking noo dahil sa aking narinig sa pangalawang pagkakataon. Ngayon ko napatunayan na mali ako. Hay paasa naman itong si Alessandria. Akala ko talaga Azul ang una niyang binigkas. Nagkamali lang pala ako. Hinintay ko na magising si Alessandria bago ako magpasya na maligo at magpalit ng damit. Amoy alak ko at sigarilyo, tinamad na akong maligo kagabi dahil sa aking kalasingan. Nasa ganito pa rin kaming posisyon nang maramdaman kong gumalaw si Alessandria. Mas humigpit ang yakap niya sa akin at hindi ko mapigilan na mag-init. Nakapatong kasi ang hita niya sa torso ko kaya nagre-react ito at gusto na naman pumasok sa kuweba ni Alessandria. Siguro naman okay na siya ngayon. Baka pwede na ako makaulit para sigurado na ako na makakabuo na kami next month. Marahan kong hinaplos ang likod ni Alessandria. Haplos na magpapainit sa nararamdaman niya. Mukhang nadaranga siya dahil narinig ko siyang napaungol. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Ang bakanting kamay ko na malaya ay dahan-dahan na gumapang papunta sa kanyang cleavage na kitang-kita ko mula rito sa aking pwesto.
Nakaipit ang isa sa braso ko dahil nakatagilid siya ng higa habang nakayakap sa akin. Hinaplos ko ang cleavage niya at natuwa ako nang masalat ko na wala siyang bra. Mas lalong tumigas ang akin at nararamdaman ko na ngayon ang pagkalat ng init sa aking sistema. Hindi ko na mapipigilan ito kahit magpumiglas muli si Alessandria sa gusto ko. Inalis ko ang katawan niya na nakayakap sa akin. Mabilis ko siyang itinihaya at hinubad ko ang dress na suot niya at saka ako pumatong sa kanya. Kaagad kong sinibasib ng halik ang labi niya. Mapusok ko siyang hinahalikan habang ang mga kamay ko ay lumalamas sa magkabila niyang bundok. Blue, bulalas ni Alessandria nang pakawalan ko ang labi niya para saglit na sumagap ng hangin. Gising na pala siya at mukhang hindi naman siya nagulat na narito ako at nakaibabaw sa kanya. Good morning, baby. Let's make love again. Hindi ko na siya hinintay na magsalita. Baka umangal pa siya at hindi matuloy itong susunod na pag-angkin ko sa kanya. I kissed her hungrily. Hindi siya nag-respond sa halik ko noong una. Pero nang sinalakay ko ang dila niya ay bibigay pala siya at makikipagsabayan ng halik sa akin. Mas naging mainit ang paghalik ko sa kanya. Pinalasap ko sa halik ko ang halik na punong-puno ng pagmamahal at pagkasabik na muli siyang gustong dalhin sa langit. Gumapang ang halik ko sa kanyang leg. I leave some red marks again on her neck. Hindi pa nga naghihilom iyong mga dati pero heto at naglalagay na naman ako. Maging ang kanyang balikat ay hindi ko pinaligtas, pinuno ko rin ito ng tsikiningi na wala kong naririnig na reklamo sa kanya kundi isang masarap na ungol lang. Hanggang sa bumaba ang halik ko sa cleavage niya ay wala siyang angal. Dinilaan ko siya roon habang ang mga kamay ko ay patuloy na minamasa ang dalawa niyang dibdib. Ang mga labi ko ang pumalit sa pagpapala sa magkabila niyang dibdib nang magsawa ako sa paglamas at paglapirot ng kanyang pasas na pink. Ah, Blue oh! Ang sarap pakinggan ng mga ungol ni Alessandria. Sana pangalan ko lang ang iungol niya. Huwag na ang kanyang daddy dahil parang hindi ko kakayanin na marining. Ang sarap sige pa. Ibinuka ko ang mga hita ni Alessandria nang mahubad ko na ang panty niya. Hinihintay ko na pigilan niya ako ngunit lasing yata siya sa mga ginagawa ko sa kanya kaya hindi niya ako pinipigilan. Arey, dahan-dahan naman, Blue. Masakit pa rin, naiiyak niyang reklamo nang makapasok na muli ako sa kanya. Akala ko okay lang na biglain ko dahil sobrang dulas na ng kanya. Pero nakalimutan ko na malaki pala ang akin at may bulitas pa ito sa ulo kaya masakit talaga sa una. Hush, sorry babe ko. Mamaya mawawala rin ang sakit, alo ko sabay halik sa kanyang lieg at hima sa kanyang dibdib. Ang hilig mo mambigla, hindi ka ba marunong magdahan-dahan? Ang sakit kaya? Sorry na next time dahan-dahanin natin. Masuyo kong sabi nang tumigil ako sa paghalik sa kanyang leg. Wala nang next time, Blue. Huwag kang magsalita ng patapos. Mauulit muli ito at wala kang magagawa kundi madarang sa akin. May magagawa ba ako kung nadarang na ako? Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka makakaiwas na madarang dahil gaya ng sabi ko, ikaw ang lalapit sa akin sa susunod. Huwag kang pakasiguro. Just mark my word, baby. Pagkatapos ko yung masabi ay kumadyot na ako ng mahina at sinimulan ang aming pagtatalik. Ang saya naman, sa pangalawang pagkakataon ay naangkin ko siya. Nagagalit ka ba sa akin, Alessandria? Hindi ako umimik. Siguro naman hindi siya manhid para hindi maramdaman na nagagalit ako sa kanya at malaki ang tampo ko sa kanya. I know malaki ang tampo mo sa akin dahil iba ang inuuna ko kaysa sayo. I'm sorry, sweetheart. I will make it up to you once I get home. Natuwa ako sa aking narinig. Pero nalungkot ako sa sumunod niyang sinabi. Ibaba ko na ang tawag. Nag-message na ako kay Azul na ipasyal ka ngayon. Kung saan mo gusto sabihin mo lang sa kanya. Okay. Don't be sad. Babawi ako sa iyo pagdating ko, pangako. We will travel to Palawan and have a vacation there for 1 week. Yes? Natuwa pa rin ako sa sunod niyang sinabi. Magbabakasyon kaming magkasama. Ito na ang hinihintay ko, makakapagsolo na kaming mag-asawa at maiiwasan ko na rin si Blue. Nakasimangot ako habang nagda-drive si Blue papunta sa isang fine dining restaurant na sinasabi niyang paborito nilang kainan ng daddy niya. Tinawagan daw siya ni Azrael na ipasyal siya kaya heto siya at absent para lang magtanghalian kaming dalawa. Akala ko hindi papayag si Blue dahil may trabaho siya.
Nagulat na lang ako nang kumatok siya sa kwarto naming mag-asawa at binalita sa akin na tinawagan siya ng daddy niya para lumabas kami at kumain. Aayaw pa sana ako pero sa huli umuuna lang ako para wala ng maraming argumento. Sa isang high-end na restaurant ako dinala ni Blue. Medyo na ignorante ako dahil hindi ako sanay kumain sa mga ganitong klase ng restaurant. Sa mga magazine ko lang nakikita ang mga ito at alam kong nakakalula ang presyo at mahirap bigkasin ang pangalan ng mga pagkain sa menu. "Good day, Sir Blue," bati ng waiter sa kanya na siyang sumalubong sa amin sa entrance pa lang ng restaurant. Bumaling din ito sa akin at binati ako. "Good day to you, ma'am." Alanganin akong napangiti habang conscious ako sa kamay ni Blue na nakahawak sa baywang ko. Hinayaan ko siya na hawakan ako rito dahil pakiramdam ko nanlalambot ako habang naglalakad dito sa loob ng brandisyosong restaurant. I am not belong here dahil isa lang naman akong simpleng babae na nakapangasawa ng mayaman. Gusto ko ngang ipagpatuloy ang pag-aaral ko para kahit papaano ay may maipagmalaki ako kay Azrael. Ngunit tumanggi si Azrael dahil sabi niya kaya naman niya akong buhayin. Ilang taon na lang ako sa college pero ayaw niya na mag-aral pa ako. Manatili na lang daw ako sa bahay at maging asawa niya at mag-alaga ng mga anak namin. Noong una payag naman siyang ituloy ko ang aking pag-aaral pero biglang nagbago ang isip niya nang tanungin ko siya ng nakaraang buwan bago ang kasal namin kung pwede na ba akong mag-enroll sa susunod. Biglaan din kasi ang kasal namin. Di masyadong napaghandaan mabuti dahil konti lang ang bisita, karamihan pa ay hindi ko kilala. Sayang din at hindi nakasama sina papa at mama. Nagkataon kasi na nagha-harvest sila ng palay at wala naman silang ibang maaasahan na gagawa rito kundi sila lang. Nabilisan ako sa kasal sa totoo lang, pero at least nairaos na din pero heto nga, pati honeymoon ay palpak. Napatingin ako kay Blue na malawak ang ngisi sa akin nang makaupo na kami at pinagsisilbihan na ng mga waiter. Feeling ko tuloy pinagbibigyan ng langit si Blue. Parang tuwang-tuwa kasi siya na makasama ako rito na tanging kaming dalawa lang ang magkasama. Napakaswerteng nila lang, lahat na lang ay pumapabor sa kanya. Kawawang Azrael, hindi niya alam na inaagawan na siya ng pwesto ni Blue sa puso ko. Hindi mahirap mahalin ang lalaking ito lalo na at nag-effort siya na makapasok sa puso ko. Gwapo siya, matikas, malakas ang appeal, maalaga, mukhang mahal na mahal ako, at higit sa lahat, masarap siya, masarap magmahal. Nakagat ko ang aking labi nang makita kong lumawak ang ngisi ni Blue sa akin. Napansin yata niya na napatagal ang titig ko sa kanya at baka kung ano na ang iniisip niya. "Nai-in-love ka na ba sa akin, Alessandria?" tanong niya habang nakapaskil pa rin sa labi ang isang ngisi. "Mangarap ka, Blue." Pangarap ko yan." "Baka lang naman kasi in love ka na sa akin pero ayaw mo lang aminin dyan sa sarili mo." "Wala akong aaminin dahil hindi ako in love sa'yo." "Let's see, babe. Let's see."